At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Miguel at Gabriel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nakita ni Gabriel sa salamin na may pakpak, buntot at sugay siya. Kaya nag-alala. Pero sinabihan siya ng alagad ng demonyo na huwag siyang mag-alala dahil may kapangyarihan na siya. Naging immortal na siya. Sinusulan si Ira na pumatay ng tao. Nilasing niya ang babae. Kaya pinatay ang tatlong magkakaibigang lalaki na wala namang kasalanan sa kanya. Kinabukasan, si Mayra ang pinagbintangan. Miguel, pakiulit mo nga yung sinabi mo. Kuhan, mahal kita, Mayra. Mahal din kita, Miguel. Sige, uli ng babagyan. Sige, uli natin. Ano? Sino kayang huhuli ng mga pulis? Mamang pulis, sino pong huhuli ninyo? Yang kasama mong babae, suspect sa nangyaring patayan kagabi. Hindi po. Nagkakamali po kayo, Mamang Pulis. Oo po, mamang pulis. Magkasama po kami ni Mayra kagabi. Hindi po kami lumabas ng bahay. Katunayan nga ginamot niya ang sugat ko. Ha? May sugat ka. Siguro tumulong ka sa pagpatero. Kaya sumama ka na rin. Hindi. Wala. Maniwala kayo sa amin. Wala kaming ginawang krimen. Hindi po kami masamang Doon tao. na kayo magpaliwanag sa presinto. Mga kasama! Yes, sir. Sina? Usasan sila! Yes, sir. Sino? Yan. Bakit wala pa si Miguel? Ano na kayang nangyari sa lalaking yun? Marami nang nangyaring patayan dito sa amin. Pero wala pa silang nahuling suspect. Pipay! 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 Ilyong! Pipay! Oh, Ilyong, bakit? Bakit parang humahangos ka? May masamang balita ba? Masamang balita, Pipay. Anong nangyari, ha? Si Mayra, hinuli ng pulis. Suspect siya sa nangyaring patayan kagabi. Ha? Si Mayra? Ay, hindi ako naniniwalang magagawa niyang pumatay. Ako rin. Hindi ako naniniwala, Pipay. Ay, Diyos ko. Si Miguel, nasaan siya? Kasama siyang iimbestigahan ng mga pulis ngayon. Dahil may nagsumbong na magkasama raw sila sa isang bahay aliwang kagabi na kung saan naganap ang patayan. Ha? Ay, anong gagawin natin, Ilyong? Baka kung ano nang gawin sa kanila doon. May tiwala ako sa mga pulis. Pero ang inaalala ko, yung totoong mamamatay tao, baka pati si Miguel idamay. Ay, nako, Ilyong, halika. Punta tayo sa himpilan ng pulis. Bantayan natin sila. Halika na! Bilisan natin! Gabriel, anong tinatawanan mo dyan? Nahuli na ang mga salarin.
Yung pumatay sa 3 lalaki kagabi. Ha? Di ba ako yung... Hindi ikaw yun, Ira. Ayun o, nahuli na sila. Hindi kita maintindihan. May kamukha kang babae. Yun ang itinuro ng mga nakasaksi sa pagpatay. Ha? May kamukha rin ako? Tulad mo? Oo, yun yung kambal ko. Ikaw, may kambal ka rin ba? Ha? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ampon lang ako ni Papa. Hindi ko alam kung sino ang tunay kong mga magulang. Kung ganon, wala kang alam na may kakambal ka. Talagang wala, Gabriel. Sige, magpahinga ka na. Wala na tayong problema. Solved na. Pero hindi muna tayo lalabas para hindi tayo makita. Mamang Pulis, nasaan po yung anak namin at yung babae na hinuli ninyo? Wala na sila dito. Pinauwi na namin sila. Ha? Pinauwi nyo na silang dalawa, sir? Oo. Ito pala sila yung salarin na naganap na patayan na kagabi. Iba ang fingerprint na nakuha namin. Malinaw na hindi sila. O inosente sila. Oh, Diyos ko, salamat po. Sarito, maraming salamat po. Sige, aalis na po kami. Pipay, umuwi na tayo. Nandun na siguro si Miguel sa bahay ngayon. Baka nandoon pa yun sa bahay nila, Mayra. Sige, puntahan natin sila doon. Halika na. Gabriel! Gabriel! Gumising ka! Gabriel! May iniuutos ang Panginoon sa'yo. Ha? Pagod pa ako. Magpapahinga muna ako. Magagalit ang Panginoon! Halika na! Bumangon ka na! Bakit ano bang ipapagawa na naman sa akin? Patayin mo raw ang kakambal mo! Papatayin ko ang kakambal ko. Bakit? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na ang inuutos ng Panginoon sa'yo. Bakit ako pang papatay? Yung iba na lang ang utusan niya. Hindi pwede. Sige na. Gawin mo na ang inuutos sa'yo ng Panginoon. Sige na, Gabriel. Bakit? Bakit parang humahagbang mapa ako? Hindi. Hindi. Ayaw ko. Patayin mo na ang iyong kakambal. Patayin mo na siya! Ano kayang kapangyarihan mayroon si Gabriel? Nakita ko siya kaninang lumabas. Tapos naging malaking pusa siya. Gusto ko rin magkaroon ng ganoong kapangyarihan para madali kong mahanap ang taong pumatay kay Philip. Susundan ko siya. Aalamin ko kung saan siya kumukuha ng kapangyarihan.
Ira! Ira! May tumatawag sa akin. Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Ira! Hindi ako magpapakita sa'yo! Baka matakot ka! Bakit? Multo ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi ako multo! Inutusan lang ako ng Panginoon. May sasabihin ako sa'yo! Anong sasabihin mo? Sabihin mo na! May sinusundan ako! Ira! Gusto mo bang malaman kung sino ang pumatay sa kasintahan mo? Ha? Alam mo kung sino ang pumatay kay Philip? Oo! Alam na alam ko! Sino? Sabihin mo sa akin para maipaghiganti ko siya! Walang iba kundi si Gabriel! Ilyong, kinikilabutan ako sa naririnig ko. Matulog ka na para hindi mo na marinig. Tinatakpan ko na nga ang tenga ko Pero naririnig ko pa rin. Pilitin mong matulog. Ay, nako. Ilyong, ano yun? May nakapasok sa bahay. Pero hindi ko alam kung ano yun. Parang malaking hayop. Yung itak ko, nakasabit sa dingding. Kukunin ko. Ilyong, may nakapasok na malaking pusa. Tingnan mo! Tingnan mo! Oo nga, papalapit sa atin. Susugurin tayo. Itong sa'yo. Ha, tinamaan ko sa pipay. Ayun, tumakbo na. Malaki ang sugat niya. Saan dumaan yun? At paano nakapasok? Ewan ko. Palagay ko, mamamatay na ang hayop na yun. Malaki ang sugat ko. Pipilitin ko makarating sa bahay na Ira. Kailangang magamot niya ako. Wala pala doon si Mikel. Hindi ko siya makita. Gabriel! Ikaw, tulungan mo ako. Masakit ang sugat ko. Pagalingin mo. Nagalit sa'yo ang Panginoon. Kaya hindi ka na niya matutulungan. Bakit hindi ako tutulungan? Hindi ka na niya pwedeng isailalim sa kapangyarihan niya. Bakit? Kailangan ko pa naman ngayon ang tulong. Malaki ang sugat ko. Masakit. Napailalim ka pala sa kapangyarihan ng isang sumpa. Ako? Napailalim sa isang sumpa. Kailangan maalis ako sa ilalim ng sumpa na yan. Mas malakas ang kapangyarihan ng sumpa kaysa sa kanya. Kaya hindi kanya matutulungan. Diba At nasa iyo pa ang ibinigay na kapangyarihan. Immortal ka. Kaya hindi ka mamamatay. Huwag mo akong iwan.
Tulungan mo ako! Wala na. Naglaho na siya. Pipilitin kong makarating sa bahay nila Ira. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Miguel, nakausap ko ang itay ko. Tungkol saan, Mayra? Tungkol sa sinabi mong nakita mo na kamukha ko. Sino ba? Oh, anong sabi? Kasi may nabalitaan daw siya na buhay ang aking kakambal. Kung ganun, maring yun yung nakita kong babae. Yung kakambal mo. At ayon daw, sa nakausap niya, nagtrabaho daw siya sa isang ospital dito sa atin. Pero wala na raw siya doon. At kasintahan daw niya yung pinaslang na lalaki sa tapat ng imahe ng mahal na birhen. Kung ganun, malaki ang posibilidad na nandito lang siya. Oo, Miguel. Gusto ko rin siyang makita. Sige, tutulungan kita. Hanapin natin ang babae yun para malaman natin kung yun nga talaga ang kakambal mo. Ilyong, hindi na naman ako makatulog. Parang nakikita ko pang itsura ni Gabriel nang makita ko siya dito sa loob ng bahay. At yung nataga mong pusa, parang nakikita ko sa bintana. Pilitin mong ipikit ang iyong mga mata. Pilitin mong makatulog. Kung makakatulog naman ako, mapapanaginipan ko na naman si Gabriel na may pakpak, buntot at sugay. Ilyong, hindi ako pwedeng magkapalit. Napailalim na sa kapangyarihan ng sumpa ang isang anak natin. Pipay, hindi pababayaan ng Diyos ang ating anak. Manalangin lang tayo. Matagal na akong nananalangin, Ilyong. Parang bingi yata ang Diyos eh. Pipay, huwag mo na magsabihin ganyan. Baka... Tama na, Ilyong. Dahil kung totoong may Diyos, bakit niya hinayang mapailalim sa kapangyarihan ng sumpa ang isang anak natin? Bakit, Ilyong? Huwag ka munang mawalan ng pag-asa, Pipay. Baka naman may plano ang Diyos. Ano naman ang plano niya? Mawawalan na ako ng paniniwala sa kanya, Ilyong. Pipay! Ira, buksan mong pinto. Tulungan mo ako. May sugat ako, Ira. Tamang-tama ang dating mo, Gabriel. Hindi na kita hahanapin pa. Hayop ka! Ira, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tulugan mo na ako. Gamutin mo ang sugat ko. Napakalaki ng kasalanan mo sa akin, Gabriel. Sisingilin na kita ngayon. Ha? Wala akong kasalanan sa'yo. Wala, Ira. Sinungaling. Di ba ikaw ang pumatay kay Philip? Ha? Huwag kang magsisinungaling. Dahil alam ko na, kaya ipaghihiganti ko ang pagpatay mo sa kanya.
Ano kaya ang kahihinatnan ni Gabriel? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Miguel at Gabriel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.